sobrang nabigla at napatigil ang buong grupo sa sinapit ni Satsuki. At ang bigat ng pangyayari ay nananatili sa hangin na para bang hindi sila makahinga. Si Yugung, nanginginig ang boses dahil sa galit at dalamhati, ay nagtanong kung nagkamalay pa ba si Satsuki bago siya tuluyang nawala, ngunit agad siyang pinutol ni Alain, na ayaw nang lalong masaktan ang lahat. Si Lewin, na napilitan sa nakakatakot na desisyong tapusin si Satsuki para mailigtas ang iba, ay mahigpit na nakiusap na kumalma sila. Ipinapaalala niyang hindi pa nawawala ang tunay na kalaban, naroon pa rin ang nakakatindig balahibong presensya nito sa paligid. Dahil sa sobrang sama ng loob, ibinuhos ni Yugung ang sisi kay Nyaki, na tinawag niyang ugat ng lahat ng trahedya. Si Alain, hindi na mapanatili ang pagiging kalmado, ay humingi rin ng paumanhin at nangakong ilalabas niya ang buong galit kay Nyaki kapag nagharap sila. Sinabi ni Lewin na ikalat ang mga light orb sa paligid para ma-detect ang kilos ng kaaway at agad tumalima si Yugung. Nilawan ni Lewin ang orbi sa kanyang kamay at buong tapang na sinabi na sila ang liwanag na tumatanglaw sa mundong ito at hindi sila maaaring lamunin ng kadiliman. Biglang nagpakita si Mimori mula sa labas ng kanilang barrier, parang nang aasar na tinanong kung nag-enjoy ba sila. Napatigil si Lewin dahil may naramdaman siyang kakaiba bago mawala si Mimori. Naguluhan si Yugung at tinanong kung ano ang nakita niya, pero sinabi ni Lewin na baka imahinasyon lang, kahit malinaw na hindi iyon totoo. Nang tanungin siya kung delikado bang sila ang maunang umatake, tumango si Lewin at ipinaliwanag na hindi maganda ang kutob niya. May magyayaring masama kung makuha ng kaaway ang kumpletong tanaw sa kanila. Dahil dito, napagdugtong ni Yugung na marahil hindi makaatake ang kaaway hanggat hindi sila ganap na nakikita ng lahat, kaya nila ginamit si Satsuki bilang pamalit. Dahil wala silang sapat na lakas para lumaban mismo. Pero biglang sumakit ang ulo at dibdib ni Lewin nang umigting ang kanyang intuisyon, dahilan para siya ay mapahawak sa sarili. Nag-alala si Alain, ngunit sa nanlalamig na boses ay sinabi ni Lewin na ang kanyang instinct ay naghahayag ng katotohanan. May ilan sa kanilang mga kasama na patay na, pinaslang ng isang tagamasid na nakatingin sa kanila mula sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Alain pero nagpatuloy si Lewin. Ang aura ng kaaway ay kakaiba, hindi malakas, pero labis na nakakatakot. Alam niyang kaya niya itong talunin sa harapan, pero may nakagigimbal na takot na pumipigil sa kanya. Ang kabalintunaan na iyon ang siyang susi sa kanilang tagumpay. Ang kanyang instinct, na ilang beses nang nagligtas sa kanila, ang nagsasabing ang pag-unawa sa kaaway na ito ang magbubukas ng landas para mabuhay sila. Habang sinusubukan ni Lewin alamin ang posibilidad, tao ba ito? Subhuman? Human-faced species? Assassins mula sa dulo ng mundo?